my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply each truth. For by this I will be blessed, and be a blessing, and my God will be glorified. Okay, Numbers again, Numbers chapter 18. The same passage, itong pasahon. But this time, ako rin dumano ng basa in Numbers chapter 18, verses 12 tama sa 15. Kung nalaman sa inyong Bible, magkasorting amen. Numbers chapter 18, verses 12 to 15. Ready, read. All the best of the oil, and all the best of the wine, and all the way, the first fruit of them, which they shall offer unto the Lord, then have I given thee. And whatsoever is first time in the land, which he shall bring unto the Lord, shall be thine. Everyone that is clean in thy house shall eat of it. Everything is Israel shall be thine. Everything that openeth the matrix in all flesh, which whether it be of man or beast, shall be thine. Nevertheless, the firstborn of man shalt thou surely redeem, and the first thing of a clean beast shalt thou redeem. Diyos mag-bless sa pagpulong ng kita. Mahal, salamat again sa oportunidad na sa pagpulay di kumanan ka ng kasimba. Salamat sa inyong pagkatulog, sa inyong mga katawan. Imuha ang ganungog sa inyong pulong, imuha karoon ng ikaw karoon ang pilaunan ng inyong pagtrabaho sa mga kasing-kasing. Sumalat sa yano, sa piyuan mo na mo inyong mayroong mga pilihan. Kung mga butang na gusto niyo ipasabot na mo, karoon mauntan pagkipalayan ang among mga kinabuhi para sa inyong mga continuous na pagkadalangin. So, nagangin ko, ikaw may nagawala na mo karoon. With me, hatagi ko sa kanan ang mga itinanungan para minister na inyong mga kanakan. Tugutin na ng mga kasing-kasing karoon na sa simpleng palabot ng inyong pulong, mahimong gabay, mahimong rason grow sila sa ilang spiritual na pagpuunan mo o sa iyang pagpanalaga dito sa mga sinubutong dito. Salamat kayo ng makalaon sa inyong nanang ni Jesus. Nalang po yan ang kasalamat. Amen. Kalikod tayo. So as mentioned sa verse 12, ang first fruit is the best of all. Ano siya pinaka-best yun? Yung nasugdan ka kanina, anong kadayo nun. First fruit is the best of all. It is not the same as with the tithe. Sa ito pa, kung when you give, in the Bible, ang first fruit is not the tithes. Ay mo first fruit of hindi na siya mo yung ikanapulo. Your tithe is the first 10, but first fruit is the first of the whole. Wala siya una sa mga kinatibukan. So wala na ang description sa Bible na ituon sa first fruit, it is the best, ang pinakamaayo sa tanan. O muna, ang pinakamaayo sa tanan, imong kuhaan. O sa New Testament, ingon siya Apostle Paul, the first fruit should be holy. And if the first fruit is holy, then the lamb is holy. Ang kinatimukan, holy na. The root is holy, then the branches will be holy. So, pagsukod ka na, di ay na makapano dapat ang Kristohanon, kinahanglan siya na muhatag sa iya first fruit. It is commanded, galing ang mga Israelites, before they were settled in the promised land, they were commanded to give their first fruit na wala pa sila dito sa promised land. Kung imong karoon ng significance sa Christian life, sa ato ang panahon karoon, ang ato ang promised land is, ang ato ang land flowing with milk and honey, is the place wherein our desires, kaya atong timuha, na we would come to the point of financial stability. That would sa Diyos dito.
mo na ito ang promised land. Mo na gusto sa Diyos na ilakad sa ito kung sa itong desire. So if you want to be established financially, God will bring you there. Pero before He will bring you there, He wants you to practice giving. Kapag nyo ka, mulisiplina sa iyong pagdino regarding the offering. Kaya dili ka niya piling masaligan na going pa ka sa promised land, dili ka niya piling padayon o panalangin kung kuhaan ka sa promised land. And He will not bring you there. Ano man, on the last part, aning na message, para kung gino na ko kaganina, na ay gitawa mga truth in godly giving na kinangan atong masaktan. Muna, ang first good, gusto bilhin sa Diyos na atong i-practice. O galing, tanawa, ang first good, it is the foundational. It is the root, the foundational blessing. In Romans chapter 11, verse 16, when I saw the Apostle Paul, we are to have our first good holy dapat, balaan dapat. O dapat, ikaw atong unahon. O galing, usa sa rason na nung daghang mga Kristohano na instead of kanang paspas ang flow of blessings kinabuhi, na ay daghang mga detours, daghang mga hindrances, mga holes sa flow sa blessings Ginoo sa kinabuhi. It's because na ay mga truth na dili ka willing mo practice. Di ka willing mo talagang itawag mo step out in faith. Kaya kanino to, when it comes to offering, ino na ba open ka ba ng isang basic na teaching sa prophet, sa mga prophets regarding offerings in Malachi chapter 3 verse 10. Malachi chapter 3 verse 10. Please. O siya basic. Ang mga prophets, inunani nila higila kung unsa kay importante ang offering. In Malachi chapter 3, sugdo na ito sa verse 8. Malachi chapter 3 verse 8, the Bible says, will a man rob God? Ang tao bila kuno, hindi bila kuno siya malawat niya sa Diyos. Niingon ang Diyos, yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Sa tao niyo, na ito nakapangawat sa Ginoo. Ingon ang Diyos, in tithes and, inotos na tithes and offerings. Tithes and offerings. Remember, the tithe is the first 10. Sa ato pa, sa imong kinataan, sa imong partnership sa Ginoo, if you want to be blessed, partnership ay sa Ginoo, na mamunan na lang, Ginoo ni mo, imong puhunan na doon, imong trabaho, pingalan ka dito. God has been the one who provided you the strength. God has been the one who disciplined the circumstances. God is the one who's giving you the wisdom on saan paghimo sa trabaho. God is the one protecting you na makaabot ka sa imong kitrabahoan. Imo nga na yun, you act sa imong maabot ka dito sa imong kitrabahoan, then tuloy-tuloy na. So, in partnership sa blessing, ang Diyos, instead of siya mo pinakadakong investment sa imo, ang iyang pinaparayo sa imo, 10% lang. Ang 10%, o na ibagi na klaro kita na ipasinumong-sinong ilang partner mo niya sa pagkanalangin. Karon, iyan yung ignorant na end of risk. Kaya ano? Kaya karakter mo God of generosity, makitaan kahuman kakihatag sa iyong tithes. Kaya ang tithes, ino na ba ko? Sige, mabalik ang tithes in verse 9. Mauna siya, ang bottom line na is, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. So, ano sa mga tao na himong curse, na himong robber sa Diyos, na himong curse, na himong tonglo, in verse 10, yun na you bring all the tithes into the storehouse.
that there might be meat in my house. And prove me now the rich, say the Lord of hosts. Ang ingon sa Ginoo diri, tithes. Wala sa ingon, bring me all the tithes and offering. Ang ingon lang niya, ang curse din mo abot kung di ka matag tithes. Ang offering, mo na nakahuman ka na nihatag sa iyong tithes. So, mga na ng Diyos, kaya kung imo sa nihatag, ni-promise siya, probahin ko ninyo, then I will open up the windows of heaven, and I will pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. In package of blessing, wala, pour you out blessings, wala. Kundi a blessing, it means in package. In package of something na naasa mo kasing-kasing. That blessing. In the Bible, and I will rebuke sa verse 11, and I will rebuke the devourer for your sake. Akong i-rebuke ang devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit on before the time, and the field, saith the Lord of hosts. In verse 12, if you will give your tithes, and all nations shall call you blessed. O ang kanang mga nasod, tawagon kang mulahan, and ye shall be in delightsome land. Mahimo ka, ito magkano ang mga tao mo, they would be delighted. Malipay sila makakita mo na naa ka o inanak ang imuhang practice of faith. O ito ako yung dagang mga tao na kapatay na mga generous na mga tao, malipay ka na sila. Hindi ka ginahan yung bubuyog ang yung mga dalo. Magpuyog ka din yung problema kayo eh. Ikaw problema ka gasto. Pero magpuyog ka generous. Isa gusto ka mo gasto, di ka kagasto. Ma-enjoy ka sila ang presence. So muna yung gitawag, you shall be delighted sa land. Malipay ang mga tao, makakita, makakita mo sa iyong practice sa pagpupulong. So muna siya na mag-curse ka kung ikamata sa iyong tithes. Pero mahimo kang rapper sa Diyos kung ikamata mo offering. Kung ikamata tithes, siyempre, ikakata mo offering. Pastor, wakay tithes, pero nag-atag niya kung offering. Pagkatino, dilit na offering mo ihatag kung wala kakatag ang tithes ka. Ginawa? You have not given an offering kung wala pa kakatithes. Ang tithes mo na siya pinaka-foundational kung hagdanan pa na muna yung first step, kung sagrado pa na muna grade 1. Grade 1, ginati ka pinipag grade 2 kung dili ka kapasa grade 1. So ang tithes is the first round sa hagdanan, the first step. Kung gusto ka mo-increase ang imuha o ma-develop ang imong character of generosity, o mag-increase ang pagpiyal sa Ginoo nimo sa imuha gitimuha na financial stability. So muli nga dili parehas ang first fruit o ang tithes. The first fruit is an offering. Hello? Amen. So it means nihatag kag tithes o muhatag kag first fruit, it means you are giving the tithes and the offering. I don't think that this would be my first fruit kung hindi ka mo offering mo tithes. It would not be first fruit unless di ka mo tithes sa. You give your tithes first. Kaya mauman na siya, basihan ko ba, Pastor, wala namang gordisyo, mabuko, apiki, mabuko. Anak ang gilbita ko. This is true. Piki, magita, pero ang pamakanan. Kanus ang ka gustong dili maapiki. O di ka mamatag, wala yung rason ng Diyos na makagawas kasi mong kapiki. Ang pabilin ka niya sa kayong ngayon, anak, kayo ng Bible, kung di ka mamatag sa iyong tithes, you are cursed with a curse. Natunglo ka sa katunglo. Tinamay ka mo ang tunglo na anak ka ng kapiki na kahintan. O di pa ka mamatag, kung ano yung ka-reason ko, siyempre natunglo ka sa tunglo, may mga kahintan.
Kung ano kahumali mo gagawa sa tunglo, di mo lang gusto kong makakita na di kakawatan na ako. And how would you do it? Then you start to give an offering. So, alita. At first fruit, it is the best of your ground. Daghan kaya na, gusto kong galing ako nagigamit na ako kay ako ang kaninet kay na ako yung mga gipangbutang na wala nasunod dito sa tapong gusto na kong tanawon kanina mga verses. I-open up these verses for pareho sa inyong mga Bible. Sige, anong tanaw? Tanaw na to. Una, Exodus chapter 22, suguta, Exodus chapter 22 verse 29. Exodus 22 verse 29. Sa Old Testament ng Exodus, pagkahuman sa Leviticus, Numbers. No. Pero kahuman sa Genesis, it's Exodus. So second book sa Old Testament. Pagalitan naman yung naminaw yun. Exodus chapter 22 verse 29. Okay. Yung ang Biblia, thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits, and of thy liquors, and the firstborn of thy sons, thou shalt give unto me. Sabi ang Ginoo nag-demand doon, sa ayaw ninyong tugaya, ang inyong first ripe fruit, ihatag sa ako. Bisan ang inyong ginamagawa ng anak, ako anak. Kapag kung ibasa kanina na Numbers chapter 18, i-redeem mo, it means, igno ni mo ang Ginoo, kung dili man na magalit siya, mahimong kanang mga lagad ni mo, tugyan siya pagaliyon ni mga anak, then imuha siya palitong pinaring offering. Imuha siya i-first fruit na offering. Sebut ka sa mga anak, maghatag ka in exchange para sa mga anak na dili mo, na dili siya matungyan para malagyan sa Ginoo. Ingaw. Nag-isuli gusto mong ninyo ng mga anak, kayo mga anak, ihatag na sa Ginoo, pag-ayaw nyo na sa Ginoo, iyahanap, katungod na niya. Wala, samsang kayo na nila, ihagin doon na niya yung mga anak. Ang pinakauna doon, kung lalaki na rin na, i-challenge nyo na, pagpastor. First to pagpastor. Now, hindi siya minsan, di lang kung magpastor ka, di lang kung magpastor pa, di lang kung magpastor ka, o sige. Sabi kung gusto, nani ka, o sige, imulit i-redeem siya. Saan mo pag-redeem? You will give the first fruit offering. Redemption siya. 23 verse 19. Sige, Exodus 23 verse 19. Punta ka naman. The first of the first fruit of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. The first of the first fruits of thy land. Nagsino mo? Ang pinakauna sa mga unang bunga. So, ang pinakalindot yun, ang pinakalamig, dalo mo sa house of the Lord. Diba? Ang Bible. Sige. Deuteronomy chapter huwag na itong ibasa kay kanina. Pero sa verse 4 na Deuteronomy chapter 18. Sige, Leo. In verse 4. The first fruit also of thy corn and of thy wine and of thy oil, and the first of the fleece of thy sheep thou shalt give him. Nga naman isa man him nga gisbot na dari hatagan. Isa man hatagan sa first fruit. Sa verse 5, ang context, for the Lord thy God hath chosen him out of all the tribes
to stand to minister in the name of the Lord, him and his sons forever. It's only the Levites. So it's the priest, it's the minister. Sa significance na nakaroon sa tuwang sa New Testament, they are the pastors. So the pastors has the right para gamiton ang first fruit. Again, another Numbers chapter 15. Numbers chapter 15. Muli ng mga verses kong ipakita kanina na gusto na ko ang mablihan. Numbers chapter 15, gikan sa verse 20, tama sa 21. The Bible says, "Ye shall offer up a cake of the first of your dough, for an heap offering, as you do the heap offering of the threshing floor, so shall ye heap it." Verse 21. "Of the first of your dough ye shall give unto the Lord." That is the first fruit of the first of your dough. It is the best. Ang pinakamaayo. So, ang first fruit offering niya, mo yun siya, meaning yun na niya, mo ni siya, kaning mga butang first to come, kaning this is gitawag dedicated to God. So, ang first fruit offering, if you will give it to the Lord, it means you are acknowledging that God owns all things, and it is God who gives it to you. Maugit na, anak ng mortal sa stewardship, na ang nanakiya sa tanan na naanak ko, dili kita dili Ginoo. Mga pinialanan ka, gipalong lang na sa Ginoo na to, ipagkamit na ka. Karon kung dili ka rin ato na, tarungon o gamit, kung dili ka kaya masaligan na nagamit, yan ang hayatan kong lain. Lain yung paggamito na na, kung lain ang yung increase na, kaya instead of ikaw, o nang naagyoy, ito ang casting para sa iyang mga katawan, kung masaligan mo yun, sa offering. Umuwi na nagkabantay mo, how many years ang mga Israelites nagpintuyok sa wilderness? 40 years. It is gitawag 40. How many days si Jesus Christ na fast? 40. So number 4 sa Bible, this number 4 sa Bible is the number of fasting. If you will start to make a commitment to the Lord, then usugod gali kas Ginoo, usunod tinul-anay, kailangan full obedience. God will test you. Tamang pag-abot gali sa 4 years, ang may tabo, ang Ginoo, iyaha kang testingan na yun, mapiyanan mo kayo masalikan kaniya. Muna, if you start, first year, second year, third year, ikaw pa, within that span, ayaw yun, o patitan ng ulo ka. Kaya bumulo kami ka, pero, kalaman, kagasula, wala man, oy, bumalik ka po kag-ulo, bumalik ka po kag-ubesi mo. Balik ka po ka-dire, 1, 2, pag-abos ka, tulong ka rin, di ka rin, kapoy man, bumalik ka po kag 1, 2, 3. So, tuloy na. Isukot magaling kag-ubesi mo, to the fullest, ituloy na. I'm challenging you, after 4 years, you will see that God will test you sa imong blessing, ipangayos sa kasing-kasing. Ihakal na siya Ginoo. Ang may tabo, in another passage, please, at mga Exodus chapter 34. Regarding the first fruit, verse 19 and 20, Yun Diyos, all that opens the matrix is mine, and every firstling among thy cattle, whether ox or sheep, that is what? Made. Yan ang klaro na, basta lalaki, ako na.
So, kamo mga kinamagwangan, ang kakiyan ninyo pagkatinood Ginoo. Mo nang itugyan ninyo pagalingon sa Ginoo. Kung kinamagulangan mo, kinamagulan, ingon ka, Ginoo, mo akong preacher. Di na naman kayo pastor, preacher. Iyaha ka sa Ginoo yun. Kung ingon ang Bible, sa Ginoo yun ka. Di ka mo, di ka dinigay ka magkagamit sa Ginoo. Mahimo matinay gidinay mo imong kagalingon sa pribilehiyo na being a firstborn. A privilege, don't you know say privilege sa firstborn? Kabalo ang say privilege sa firstborn? Sa Bible, ang privilege sa firstborn, double portion sa kanan ng inheritance. Double portion. I-bless ka sa Diyos kung i-fulfill mo ang imong purpose as firstborn. Sa ato ka, kinamagawakan ka, itugyan nila mo kagalingon sino as preacher, God will bless you double. Privilege na mo. Inuot ka na. Inana ang prinsipyo sa Bible, inana ang pananaw sa Diyos sa mga male. Iyahang nila, gusto mo yun siya na ay mga leader na ma-raise para niya. Beka. Pagkaklanay sa Israel na everything belongs to God, ang imong paghatag sa firstborn is a way of expressing that you trust in God's provision. That you are trusting that it is God who provides. Kaya ang pinakauna, ang pinakanindon, imong ihatag ka sa Diyos, it means ako sunod na i-provide ko na sa Ginoo. Kung nakakay hayop ay kung mo sa pula na kay baboy, ang pinakauna anak sa mong baboy, ihatag mo sa Ginoo, ang paana ko na sunod sa Ginoo, lahat mo baboy pasdagan pa sa mong ihatag ka nito. Ano, kasi matter of faith, trusting God, He will provide the rest mo nga croppings o the rest mo nga ikaw i-expect na bunga sa mga ayok. So, muna siya faith mo, ikaw na mag-lisod o reward ang Ginoo sa tao na hindi mo kukunin. Muna Hebrews chapter 11 verse 6, kung hindi na siya bottom line. Faith is, sa verse 1 na Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. In verse 6, faith, for without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe first that He is. Ang iyong pagka-Diyos. And He is a rewarder of those that, naagin ang word, diligently. Kanang word, diligent. Kanang disiplina sa iyong pagalingon kung sunod sa Diyos. Maulit. Kita dagat kayo malo may tuo sa espirituhan ng butang ng problema na ito. Ang pag-aak na. Karon sa ay muak na ta. Ang problema di ta consistent. Diba? Maulang mamumblima tayo internon. Maulang may tabo ang atong lain na inangin sumay pawon. Dapat yung natin kayo malo sa espirituhan ng butang na ikahong sa Diyos na atong na-enjoy na experiencehan. Pero nga naman, it's because we lack the discipline and consistency. And believing God na kung ako nilimuon, iyamasutang honoran. So, muna siya. Now, the first fruit represents the best of what we can offer to God. Always remember this. When you give me first fruit, with the Lord, this will be my first fruit. Ngunit pinaka-best ako. Kaya Ginoo, dili siya Ginoo nga magpilin. Ayaw man tinirin Ginoo lahat ako first fruit. O ito na kung nakagalit kay abot sa bunga, usaya ang tao, ang iyan ihatag, kung nailahamis kayo ng bunga o kaning mautong bunga, kanila ihatag dito sa tahan. Nindot na ibinin. Mga nakali ang baboy, ang ihip may pangitaon, may ikoperin. Pero sa ihip no?
Karang rampa, karang pinakagamay sa kanan. Oh, nakikit, nagapit na na yung matay, dito na yung si Mana. Sa iyon, anak ta, ang ato na ng Ginoo, mao'y pinakanas o ang pinaka-alao mo yung ihakar. Awa ka rin na, naanan ta, kapag tayo ko pa rin, makita ko nila yung sinsiyo. Bakit yung sinsiyo ko? At ako pa rin, nagtanaw sa pitaka ang painaw kung karaan na bil, dito bago na gahit. Ano, nature na sa tao. Ang nature sa tao, hindi isa na lumakan. Kung lumakan magkari siya, hindi man pinakamaayo yan ihakan. Pero ang gusto sa Diyos na makitaan kung unsa ang iyahan na pagtrabaho sa iyong kinabuhi, base sa iyong pagtuon niya, na laban changes, gikan sa iyong pagkadili ka na hamuhatan, sa gusto ka na hamuhatan na kung ang pinakamaayo pa yun ang iyong ihakan. Kung ano gusto makitaan sa Ginoo sa iyo. So when you give me first fruit, this is a representation of the best of what you have. Kapag ano ang kakakaroon, kung saan may pinakamaayo para na muna kung ihatan. Wala sa kalimutan tanong, basta okay? Oh? Nanita. Everybody wants God's best. Gusto tayo na maayo o mabot na to. Why is it that we do not give what is the best of what we have done? Parehas na, remember, hindi ka ka-give sa inyo. Nobody cannot give ka. Isa kung sa panak, anak ko, ihatag sa Diyos, ang Ginoo, ulian ka. Pwede ka ng ulian 100 times sa ihatag. I remember a story, somebody once said, kung ang imuhang ganito paghatag ka sa Diyos, kung sana, ulian ka sa Ginoo pala. Kung pala yung ganito paghatag ka sa Ginoo, ulian ka sa Ginoo traktor. Kung imong ganito traktor na yung paghatag sa Ginoo, ulian ka sa Ginoo dump truck. Nobody cannot give God. Luke chapter 6. New Testament principle regarding giving everything of what we have and the best of who we are. Yes, Luke chapter 6, please. Luke chapter 6, now in verse 38, 36, 38. The king says, give and it shall be given you. Then you give. Wala yung if you give. Yung give. So, direct ang statement. Hatag. Kung hatag ka, kaman, shall be given you. How would it be given to you? Good measure. Press down, shaken together, and running over mga awas. If you give, I will give you back good measure, maayo masukot sa tupad hindi ka kasihon. Dahil tinantan pa yun, iduot pa yun. Dahil tanaw pa yun, na lugar, uyukon pa yun. Dahil kapag yung mag-awas-awas pa yun. Shall men give unto your bosom for with the same measure that ye need, it shall be measured to you again. Inaano mo na Ginoo, di ba na ito, hindi siya labuan sa iyong paghatag na nila ito. So kung gusto ka, pinakamaayon na. Samot na rin ang pinakamaayon ihatag niya sa iyo. O bita lang, usahan na yung mga pananoy ka, mag-good na ihatag ang mga blessing, siyempre. Ginoo, ano sa mata sa imo mga makalimpay ko sa mga bukal. Nangayo ka tall, dark, and handsome na gatswim. Kakapinat kayo ka. Na tall, dark, and handsome handsome in the dark. Smiling ka naman.
Kaya rin sa smile ni Sharon. Sorry na lang mo. Ako na nasabtan mo, ginaw. Ang ginawa ko ito, truthful Jesus yung promise. Ikaw na ginawa, He will give you the desires of your heart. Huwag ito lang, i-desire yun. Kung gusto ka na kay something, i-desire yun. Ayaw i-half-hearted. Ayaw na ikaw niya, depende, kung sana, kung saba, i-desire yun. Kaya ang ino-sino, hindi ang gusto-gusto lang yung may yata, kundi ang mo yung desire. Kung nagkatagal ka, sabi mo, gusto mo sabihin yung asawa ng pastor, hindi ang kaya sa pastor. Sabi mo. Sito din, nakita ko na siya, good thing. So, in the Bible, he that findeth a wife, findeth good thing. Jadi yung papa, pabalo na kasi mga anak, pabalo na. Saan ka mo yun? Tawa ka yung gulitay, ha? Huwag mong hitay, ha? Ganun. Diyan na lang na. Kanang hinungitay, ini pana. Kanang ini reception naman sa kasal. Hindi ako magpuno mo hinungitay. Okay. Alipay mo, kami kayo mga testimonyo kamo bitaw mga late na generation. At ginarong ako sila, may kayo mga testimonyo na hanggang ako katong last time, natin po katong natanwid kasal. Ang testimony ba na you are trying to give me like easy to the Lord. Sunod yun yung kapupunto, sino ipaatong, pinasakot panahon ba? Kami ibang ilaw ng istorya na kanang bitaw sila no, kanang yung anak. Maligaw. Di kay kadungog ka istorya na nalipong ka. So if you want God's best, give Him the best. Get on. When you make a first fruit offering, it is a form of sacrifice. It's a form of sacrifice. Kay sama sa kung on your part, if you have given already your tithes, naghatag na kasi mong tithes, kung ano ba ang nadaras o ang nabilin sa imo nabi at kanya panghatagan, panggamitan. Naabiyak na ito na sa pag-budget na. Pagkakalo ka, when you make the sacrifice, it is by faith that God would do wonders di mo. Nalabi na, usa sa rason na nung daghan kayo na ito, maputos ka sa ikawang na cycle of salary, expenses, dahil debt. Kaya itang fildo, gasto, utang. Kaya itang fildo, bayad, utang. Utang, bayad, ang fildo. Diba? Ang teritoryo. Ang uman, utang, bayad, utang. Mangutang, bayad sa utang. Wala na maputos ka na. Ang problema, we have not learned to make a sacrifice to the Lord. I-prove na itong ginawa. What may ganit? How will you prove God na iyaha kang hatagag financial freedom kung hindi ka kabalong ma-honor nila with your finances? Para sa namin, Lord, I want, gusto ko akong God's will ka pinakamaayo, karo, hindi mo preservaran yung lawas, hindi mo i-honor ang Diyos yung lawas, hatagan ka, katusan, mo respect mo. Hello? Kung ikaw ka mong ngayon people, gusto mo hatagan mo pinakamaayos din mo, i-preservar na inyo ang lawas sa pinakamaayo na pag-preservar. Kaya kung ihatag sa Diyos din yung katusan, pinakamaayo. Kaya sa sunod ng relasyon. Why kuya? Hindi yung direksyon. Sabay mo, kuya.
sinagtanay mo, hindi nyo kami gusto mo sinipyo. Amen. That's right. Di kay, sa katuig, mga katuig, itong katuig, uyag sa, ay kung saan mo pag-uyag-uyag mo. Right. Ha? Pag-uyag lang mo, panibog sa mga. Di ba? Kaya sa Bible, uy, pag-uyag. Tanawa, si Isaac o si Rebecca, nag-uyag ba? Wala. Si Jacob o si Rachel, wala. Ipakapinan kayo si Oglia. Diba? Wala eh. Wala kayo protection. Amen. Ano? Ang Diyos ko doon, Panginoon. Galing ka, Pastor, magpapagod kay makinagdasay. Sutian ka kami sa ninyo na naayaw pa itasnan. Kaya araw ka kailhanay doon, sutian ka. Bisan palang doon sa kadugay, parang mahigag magkailhanay. Hindi ka ninyo, napilugay na yung kailhanan na kaya napakayaw na ihin. Kaya yung kagtibig, siya ano yung pagkaila sa una, siyempre. Walang dili na rason ng ingon na ginhanay kumahay para magulit-ulit. Pinarason ko yung puso ko ang gilala. Pastor, hindi mo na magkaindabay. Sige mo, nagkakiyas sa sikasing ginuungan. Kung ginuungan mo hatag ang gugma ni mo, hatag ang gugma na, ay, isang pagkagahapon na mo nakita. Ano si Rebecca? Ay, pagkakita niyo kay Isaac, paglingi niya Isaac, paano sa Isaac ko? Wow! Wow! Ano sila nakita? Sinipika, pagkakita niya, paglingi niya. Ano ko yung sinipika? Basahan kayo. Basahan kayo. Pagkakita niya Isaac, kaibigan niya, ingon na kayo, nakalimutan na sa kagunahan si Isaac. Labi na sa makain si Mama. Nakapunan ang kanan niya kay Kulan na nakikita na si Bendika. Ikaw ay mga taga na gumawa na makutuwa. Ninyo, tulisyo ko na yung uyan. Kung sa malimon, una, kung you are financially stable, spiritually stable, o ikatulong, emotionally, kapalo na kamahandol sa mga kagulingon, you talk to your pastor, you talk to me. Kaya ko ninyo. Kaya ito nila ipasa. Pastor, ako pastor, anda medyo tayo ko mag-video, pastor. O sige, babae mo ka, pagkahabot ka. Kaya lang nga na mag-video. Sige, ito ato, bimili. Ito na may wala, pero lalaki ko lang ako, pastor, anda na ako ka na. Isa na. Siko, ano ka, dali. Reso. Dito lang. Ang span lang, magdugay ka, pastor, magdugay lang kayo, usahay mo kung preparation sa kasagay. Gusto ka usahay naman kayo mga dream ko sa mga ceremony ko. Una usahay magdugay, kaya mag-input ka para yung ikas ko ang dream mo sa ceremony. Pero hindi na kung practical ka, ayun, nagsagin kayo kung bugahi. Hindi nga, mag-high lang ka, dahil nga dito mo kasluto at umas dagat, okay ha? O nagto mo sa beach na, nagto mo dito. Ang inyong mga maninoy-maninay, tawag na din, kasinilas. O, ito na, pagditindi na. Kung gusto mo na simbahan na, okay ka po. Paso mo, gusto mo taas-taas o paso, dito mo magsugod. Dala na, abot rin. Kalau mau dari ada itu masuk deh, ini kau itu dengan tu kami taas semua, kesolangan. Kalau tidak gusto kami pinakamayo, ang imong mga pinabikan sa Ginoo, ihatag mo na mo pinakamayo. Hindi magka-tawag alkansibong sa Ginoo. Inanak ang Ginoo, hindi siya mo alkansibong tao. If you make a sacrifice, then it is sweet smelling to the Lord. Acceptable na niya, yung ang Bible. Na ay mga sweet smell na sacrifice.
in Philippians chapter 4, lingon ng Diyos na, then my God shall supply all your needs. Unang lingon si Paul sa Philippians chapter 4, verse 19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pero ano sana isulti ni Paul nga tawag ani sweet smell na offering siya. Kaya na ito, Philippians chapter 4. Kanus anak ni ingon in verse 16, sugot kanang 19, i-declare po, for even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity. Sa Apostle Paul, nag-mission siya na ay mga Kristohanon sa Pilipay, muhatag o first fruit na iya. For even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity, verse 17, not because I desire gift, but I desire fruit that may abound to your account. Verse 18. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. Unang lingon na si Apostle Paul, verse 19, but my God shall supply all your needs. Ang minister mo na sulti, ang pastor mo na sulti, si Pastor Paul, yun siya, my God shall supply all your needs. So, o Kristohanon, gusto ka mo experience sa truthfulness na naka-verse, doon i-sacrifice ang offering. Then, muna siya, the care for the pastor, imong tanang si Africa Deuteronomy, please, Deuteronomy. Ano? Verse 26, para asa ang first fruit sa Ezekiel. Ato naman itong nabasa ka kanina buntag, karon sige, dito sa Deuteronomy. So, pwede na imong butagan cross-reference Ezekiel chapter 44 verse 30 ang Deuteronomy chapter 26 verses 2 to 4. Deuteronomy 26. And thou shalt take of the first of all the fruit of the earth, which thou shalt bring of thy land, that the Lord thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go unto the place where the Lord thy God shall choose to place His name there. Asa man gipili sa Diyos, ibutang iya ngalan na sa Iglesia, ba? In verse 4, and thou shalt go unto the priest that shall be in those days. Muadto ka sa priest dito sa temple na anong panahon na siya ay priest, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God, that I am come unto thy country, which the Lord sware unto our fathers to give to us. And the priest shall take the basket out of thy hand and set it down before the altar of the Lord. It is the first fruit is given to the priest. Ihatag na siya sa priest para na siya pagkaon o para paggamit sa priest ang first fruit. So, ang naaday katungod mo gamit sa first fruit sa church is the pastor. And it is your show of care for the pastor. It is your show of support for the pastor. Kung mahatag ang first fruit, it means imong ipakita na you want the priest to be encouraged. You want the priest to come to the altar praying for you always. Ang po para mo, tanawa ang sa'yo, tradisyon na itudlo sa ato. Basta mang-imbitar ka mananamtan ang sa'yo mo. Magpabukal ka manong bisaya. Magpanuto ka bulbul o bito. Pagkahurang ang pusang nanamtan mo pinay pinakaunang muhiwa sa paa sa manong bisaya. Mo yun ay mo nagkuha sa biko o sa bulbul.
Dahil ang pinakalamig na timpla sa sikwati, pinakaunang buko. Iyan siya para, di ba? Para na siya sa malalamdan. Pinakaunang. Sino na? Nga naman, kaya nag-ampo para mo. Nag-ampo ka ng ampo. Kabalo pa ka kauni, trabaho din sa priest, initawag niya sa first fruit, iyan niya ang ibutang, ilay niya, to the altar of the Lord, ninyo niya, Lord, you know kung di siya naghatag na basket. Amen. Right. Then you bless ang naghatag na basket. Mo ito lang, sadyari mo na lang ihatag, ang mga priest, kanang mga puntas, di mo sila tanan mo kaon na, mangilan mo kung haon na nila piling, kung siya'y maila, dayon. Sa temple, daghan kayong mga pobre, mga masakitong, nagpalibot sa temple, dito na nila i-distribute tao. Di na nila ipalata. Discretion na lang tayo sa Kristo kung saan na nila kinsa mga pagkakatan. Di ba nila siya imuhurot na nagkaon? Pero, siya ang unang mudawat. Ang prinsipyo na iyahan sa Kristo. Kaya kung wala yung mga kag-Kristo, ito sa mga tao i-encourage lang sa Christ's temple. Right. Right. Gusto mo i-encourage lang. Gusto mo malasig inyong pastor? Amen. Amen. Hindi mo. Ano? Luhod yung tagpunay ka rin na kag-Kristo ka bakit hindi tagpunay? Ulo na ako kuha ka first fruit. Tagsing vitamin. Million na. Di kakakapay. Ulo yan na. Sumog na. Kapulo ka na na yung mga churches mo pinalak. Mano ka ni sila? Magsiki mo bilhin sila himong building na. Nakasugod na na-request ng himong. Anong sinino na sila? O kanang move forward ba na ganyan? Kaya every year, na-practice mo ng first fruit. Na ano na sinikhatag? Ano na sinikhatag mo ang ministry? Pero kausahan mo na po na himo. Nakausahan na po yung progress. Wala po na yun. Pero ano ang mag-continue maghatag ang Ginoo? Mo ni nga principle, ato ni mo mani, mo ni siya. Key principle sa godly giving. Number one, ang stewardship dapat delight na siya sa Kristo. Kalipay na nimo, hindi naman duty. Dapat muabot ka sa punto na when you give, you are very, very happy because you have given something to the Lord. Hindi kayo, nakahatag ka na, kuon ka. Ihatag ko ito. Pagkaya sa storya mga katong, ibibilang ito, misis sa budget o sa operate siyang bana kay yung bana o is domino so ibibilang o mo siya para sa operate, mo siya para sa budget. Karon paghatag na ito sa operate, tingala siya na yung nahatag ito para sa budget. Ang napili ito para sa operate. Karon nilisik ka pastor, istorya sa iya, niyon na, Mrs. kumusta? Gusto mo balik kasi mister, kumusta mga bata na? Pastor, kaya masayo ko maghatag sa ako ang okay, pero okay na ka pastor, okay na to. Kaya, hatag naman to. Kailangan mo kita yung intensyon na ihatag sa Ginoo. Kaya mo ulit, $20. True story rin, $20. Ang iyang budget, $200. Ang iyang nahulog, $200. Inggal na siya na, nagilawag mo sa iyo, kasapot ng ginawa ko. Kaya kung magaling na $200, minsan, pagano kami sis, kung saan nila yung condition niya, nagkakaw ko rin, ang $20. Ang $20, mura itawag sa Diyos mo, okay? The rest ato. Usap.
ang daras ako nasipyat na kaho. Ano? Kaya ang paghatag, intensyon na dapat sa kasi mo na. Imunit ng tuyo ng kanigoy mong ihatag sa Ginoo. Mga pinong ang sa Diyos, kung yung tanaw, hindi mo hatag ka, ang kahintang sa iyong kasing-kasing na. Ibig sa kung sa panakadako, pero naakay pagpungot, sa kong tanong, lihan na pistol. Eh, ang mahina mo, nag-ugot ka, ang imor yung gusto ka nila, gusto na ko ihatag. Kung kami na lang kay pistol ka yun, katulad yung intensyon sa iyong kasing-kasing mo, ang tinawa mo sa Ginoo. Kung ito na ang prinsipyo, pag-anak, hindi tayo ka na naghatag. It's not the amount. It is the heart that goes when you give. Wala ang mga tao na nagatugan, yung mga ipahay naghatag, na magka-increase na yung giving. Kaya malipahin mo ka maghatag. Nainighan ka kada maglulima ka sa siyang negosyo, iyahan mo, nakuha niya mo play. Problema sa simulation. Boleh siya. Yun sa ako. Gusto. Simulation. Ha? Gusto niyo sige naman yung mag-increase pa po kayo. Increase natin yung pre. Tapi itu sakripisyo. Pero karon tanawa. Nagura ka mo sa kanan. Yun na. Building. Na sige pang nalit-luti. Okay, kamu berdoa nanti. Sampai kamu berdoa sige, kaya ako tulong-tulong na ng katuwang good dusun niya. Jadi good dusun. Kaya sa ako, pasumbat naman din. Kaya sa ako, kung ganyan, ipatulad mo yan. Tingnan sa kanila, good dusun. Good condition, hindi good condition, good dusun. Oo ba? Huwag na isa. Kato-kato ang muntikan. Ingat siya kay Pastor. Ibaligyan yung kakakinigyo sa kabaks na parasipamol ng kalitan niya. Ano man, kaya akong kampal sa labas sa ulo, ilipalit niya. Sino ko na? Kaya na lang itatakan. Kulang-kulo, ano ito mo? You practice increase in your giving. And make it like mo kakantay sa kuro. Naay wapong mga Brazil. Kaya kakantay ko kuro. Naay wapong mga Brazil. Pwede sa musik pa. Pero ito ang principle. God expects us to give the first fruit. God has always been concerned of the first. And ang first, di ba? Bisan sa New Testament, ang principle, seek ye first the kingdom of God. Kung siya kaya ginawa ng first, gusto yun na niya na kabalong mo niya first. O dito sa simana, ang unang adlaw is Sunday, ahatag na siya ni musik ka first. O nang inig kadawat ka income o sundo, kung siya kaya ginawa ng first. Pagkakauna niya. Now, when you give your tithes, you give it from the gross, not from the net. Kaya nung ko sa, ako na na-share sa inyo, no? Namang pinag. Na-share na ko ninyo, no? Magkakaw na recently o gusto halong na tawag rin. Nasakit siya bago ka ng hernia. Sa hernia. Ano man ang sa hernia? Dala. Para sa mga babae, sana niya yung nurse niya. Sana dala. O basta, inana, sakit na sa lalaki. Ako ang istorya, o yung iba sa breast. Wala. Iguan mo ito. Basta, karaan, gusto mo na. Basta, mga yung ipasuro. Ano kapasuro? Ako yung pinaka... Support ka naman ng pastor ha. Ito sa church. Mali ka nag-church. Sa church sa Saranga. Mabanda yun. Pastor, hatag mo sa akong tithes. Pero ang privilege ka.
Pagkahula, gusto ko, kadawa, gusto ko pension. Palit sa kong budget sa balay. Tanan-tanan ang mabili, hindi na kuhaan, hindi na tiles. Naku, galing ko kung noon ako kontakin ako. Hindi mabili na ni. Palitan bukas, palitan syuman. Alawag sa mga bata, ilang mga apo, mga muskil. Pilang may mabili na ni. Yung mga susunod. Saan mo ba? Pilang may kasagaran mabili na si mong pension. Sana ako yung 150, yung mabili. Yung mga para ng tiles. Yung mga susunod. Mo ba man? Okay. Katawa sa gusto. Karon sa istorya sa kayo, paalam na din nila. Tapos sabi na salamat na. Paglakaw, alam din sa pastor ako, bantog na. Basta, tulog. Bantog na ginala. Tinuod ka. Wala usahay. Ano mo yung manas, o sa naganda. Ganun yung nauna. Sakit na wala pa kata ko. Okay. Tinuod ka na kastorya. Ako mismo, saksi mana, kami nag-surface na kuyo. Pero nakakailan ay. Nakakailan. Kuyo ka po mag-isip ni ang among motor sa mga katapos motor na nauso na ito kay Timo pero nalapuso. Ito ako takot na lahat. Gusto ito yung ang musilingan, makampo ko na to. Makampo ko magawa. Ay, gusto ko rin yung ganaw din. Ang butang sa rin, uy, pero saka ni bukid. Oh, libro. Kada ito na dito. Ang pinakaiyan niya ang pinakalamig na punta sa kapayas. Ang dama yung ibsa kami pagsusuli mo ito. Ang dama yung damig na sa akin. Mag-utang sa Bisaya. Pero ikaw ang namihan. Natin kahit kong pera. Para na ko, di na ko kumabalon. Mag-visit niya sa pagsusuli. Pag luka musik ba? Domingo, maka ko piling. Karoon, kaya kagat na lang eskino. Ang anak, nakakawas. Doon ko dito sila na pala ikaw. Mo'y kanuhan, mo'y tulugan, mo'y ano, mais nila, sigala na. Pangguran ko, mais na. Ang mga po kayo balik. Ang anak na yung pulis. Ibras na, tinuod. Tinuod na. Daghan kayo mga tao na personal, tinuod na tao. Kapili na itong maispriyahan kung yung sa pagkaimutan sa inyo, ni-anad lang sa pagkaligo, disiplina na tako. Amen. Una, God is expecting us to give our offering. The first, because He wants to bless you. Noon mo nila paagi doon, ang Ginoo mainhan na tinuod siya sa inyong kinabuhi. Dahil ang palalangan, kaya usapon mo kinabuhi. Kaya kung hindi na niya hinuon, pagano ka, usapon mo na pag-uo sa kao na, tinuod siya. Kung ikaw lang ako, nagkadugan ko mga ison, hindi mo na ako na, alas dito sa una. Hindi rin sila gusto mag-pastor ko. Karoon, kapapalo na, anak lang tayo ng istorya ay, ako na lang dito butas, dito na mag-pastor kayo. Okay mo po. Okay mo po naman. Nakakita ko sila ay kahimutan gusto mo. Na ako kayo na isunod, ginano ko, ang pinakabuko sa mga isunod ako. Ang pinakabuko, ito na kaliwat mo. Ako ang brother nito, pinakabuko sa kaliwat, ito na nila isunod, si Tito. Yan na ano. Pero pag-anto na ako dito, namatay akong pagkamangkot, amoy, nangayon akong pamiliki para makaudit siya.